Ang The New Gate ay isang makabagong larong MMORPG na nagbibigay daan sa mga manlalaro na tuklasin ang isang malawak na mundo na para bang totoo. Maaari silang pumili mula sa iba't ibang lahi tulad ng tao, elf, hayop, dragoner, pixie, duwende o Panginoon. Maaaring sumama ang mga manlalaro sa kanilang mga kaibigan sa isang pakikipagsapalaran kung saan maaari nilang talunin ang malalakas na nilalang, makaipon ng walang katapusang yaman sa pamamagitan ng kalakalan, o maging isang panday at lumikha ng mga alamat na sandata. Anuman ang maisip mo ay abot kamay mo sa larong The New Gate na isang high-end na MMORPG na available sa buong mundo, subalit sa kabila ng kaakit-akit na pangako nito ay dumating ang isang araw, ang The New Gate ay naging isang literal na nakamamatay na laro. Simula noon, naging imposible na ang mag-log out sa laro at ang pagkamatay sa loob nito ay nangangahulugan ng totoong kamatayan sa tunay na mundo at si Shin ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa RPG na ito, ay nagawang tiyakin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang malawak na kasanayan sa pag-asang balang araw ay matapos na ang bangungot na larong ito. Kasama ang kanyang grupo ng 3 iba pang manlalaro, nililibot ni Shin ang 4 na sulok ng virtual na mundong ito at nakaharap sa mga lalong mapanganib na mga boss, determinadong iligtas ang mga tao na natrap sa lugar na ito. Sa isa sa mga araw ng pakikipagsapalaran ay nakasagupa ni Shin si Origin at ito ang tagapagbantay ng gate at kahit pinutol niya ang mga pakpak ng halimaw, ito ay ganap na gumaling at sa pagnanais na pigilan ang muling paggaling nito, ginamit ng mandirigma ang kanyang steel attack upang malinlang ang kalaban, nakakakuha ng pagkakataon para makapagbigay ng ilang mga atake na halos tiyak ang tagumpay. Ngunit patuloy pa ring naghihilom ang pinsala ni Origin at di nagtagal, ginamit ng tao ang kanyang Moonblade Dance upang ilabas ang di mapapantayang pinagmumulan ng lakas ng kanyang espada at pagkatapos ay tinamaan niya ang nilalang sa huling pagkakataon at tinalo si Origin, ang tagapagbantay ng gate. Sa pagkamit ng tagumpay ay doon ay nakuha ni Shin ang mga titulo na Limit Breaker, The Achiever at The Liberator at nagkaroon siya ng pagkakataong maka-log out sa laro at nang tingnan niya ang kanyang listahan ng mga kaibigan, nakita niyang isa-isa nang umaalis ang kanyang mga kaibigan sa laro hanggang sa siya na lang ang natitira at nagpaalam sa New Gate. Subalit sa kanyang pagtatangkang lumabas sa laro, biglang may bumukas na gate sa harapan niya na nagtulak sa kanya patungo sa isang hindi kilalang lugar at nang hawakan niya ang isang pedal, napansin niyang mukhang totoong-totoo ang lugar na ito para maging virtual, kahit na may pag-unlad sa teknolohiyang VR. Pagtingin niya sa kanyang mga katangian, natuklasan niyang lahat ng ito ay mahigit 2,000 kahit ang limitasyon ay 999 subalit gayunpaman, hindi siya makapaghintay na umalis dahil sa nawala ang logout button sa menu. Nang subukan niyang tingnan kung nakabalik na ang kanyang mga kaibigan, napagtanto niyang wala siyang koneksyon sa internet kaya tunay nga ang mundong ito at nahaharap siya sa sitwasyong ito, sandaling nagpanik ang bata ngunit agad ding nakabawi at nagpas siyang malutas ang sitwasyon. Ang unang hakbang ni Shin ay gamitin ang kanyang item na magdadala sa kanya kung saan nakarehistro ang kanyang base, sinundan niya ang landas na itinuro ng mahiwagang ibon at natagpuan ang mga pader ng isang lungsod na hindi pa niya nakikita dati at sa kabila nito, natagpuan pa rin niya ang kanyang bahay pagkatapos ng mahabang panahon at doon ay may elf na nasa panganib dahil hinahabol siya ng ilang masasamang tao para kunin ang impormasyon mula sa kanyang amo. Dinukot ng mga lalaki ang elf ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng wild boar mula sa kagubatan at pinapatakbo ang mga lalaki. Nang malapit nang tapusin ng hayop ang elf ay winasak ito ni Shin at napagtanto niya sa sandaling iyon na kaya niyang i-adjust ang kapangyarihan ng mga spells na gusto niyang gamitin, at tila bumabalik sa kanya ang bigat ng pisikal na atake. Nagpasalamat ang elf kay Shin sa pagligtas sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tia. Ang kanyang amo na hinahabol ng mga lalaking iyon ay tinatawag na Shane Razor at halos hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Gayunpaman dahil siya ang responsable sa pag-aalaga ng tindahan at paghahatid ng mga mensahe sa kanyang amo, pinahintulutan ni Tia si Shin na maghatid ng isa sa mga mensaheng ito kay Shan, at ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 1,000 hiyas. Subalit walang ideya si Shin kung anong uri ng pera ito at ang tanging hawak niya ay mga barya. Tinanong ni Tia kung kinuha ba niya ito mula sa ilang item box dahil iilan lamang na royals at elders ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng kahon. Dagdag pa nito na ang mga barya ng Joe ay may kapangyarihang magpalitaw ng mga spells, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 milyong hiyas at sa kabutihang palad,
naalala ni Shin na sa loob ng laro na ang isang Jo coins ay parang isang penny lamang. Nagtaka si Tia at nagtanong kung sino ang batang ito at sinagot niya na isa lamang siyang adventurer at ayon sa mga setting, ang kanyang lahi ay isang superior human at sumagot si Tia na ang mga superior humans ay nangamatay na, iilan na lamang ang mga karaniwang tao ayon sa kanyang narinig. Mayroon lamang 6 na superior humans at sila ay nawala mula pa noong araw ng pagbagsak ng kaluwalhatian, 500 taon na ang nakalilipas at isang pangyayaring pangkasaysayan na nagdulot ng malawakang pagkawala ng di mabilang na mga nilalang. Sa sandaling iyon, naalala ni Shin na pagkatapos niyang talunin si Origin, nawala ang mga pangalan sa kanyang listahan ng mga manlalaro at kung ang bilang ng nawala ay ganun kalaki, ito ay isang makabuluhang insidente. Nag-uugnay ng mga tuldok, natuklasan ng mandirigma na ang mundong ito ay ang mundong iyon pagkatapos ng 500 taon at pagkatapos nito, inalok ni Shin ang isang barya ng Jo coin sa dalaga bilang tanda ng pagkakaibigan, at hinangaan ng elf ang kahangahangang disenyo ng barya na kanyang pinagnanasaan at samantalang si Shin ay abala sa pag-aaral ng kahangahangang disenyo ng iba pang mga bagay na kanyang kinagigiliwan. Sinabi ni Benny na ang ganitong barya ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa elf dahil ang lahi nito ay gumagamit ng maraming mahika. Natuklasan ni Tia na binago ng kanyang amo ang kanyang anyo gamit ang mahiwagang ilusyon dahil ang mga elf na may itim na buhok ay simbolo ng malas. Ang kulay ng buhok na ito ay kilala sa pag-akit ng mga trahedya tulad ng mga lalaking umatake sa kanya kamakailan at dahil sa kapalarang ito, si Tia ay pinalayas mula sa kanyang nayon hanggang sa iligtas siya ni Shin kaya't nilagyan ng kanyang amo ng mahiwagang harang ang paligid ng tindahang ito, pinapayagan si Tia na mabuhay ng ligtas sa nakalipas na 100 taon. Nang tanungin niya si Tia tungkol dito, nalaman ni Shin na bago ang sumpa ay nakita niya ang buhok ng dalaga na kulay pilak, kaya't naalala niyang may narinig siya tungkol sa isang spell na tinatawag na Cursed Gift. Sa kabutihang palad para sa elf, may kakayahan si Shin na linisin ito o purify subalit kahit gumana ang spell, walang nagbago sa hitsura ng dalaga maliban sa isang hibla ng pilak na buhok at sa pagkakita nito, labis na natuwa si Tia dahil makikita niya muli ang kanyang orihinal na buhok pagkatapos ng 100 taon. Pagkatapos ay tinawag ni Shin ang elf na tumawid sa mahiwagang harang at nangakong alisin ang anumang banta na maaaring lumitaw, kaya sa wakas ay nagawa niyang makayanan ang limitasyong iyon at malayang maglakad papunta sa kagubatan, hanggang sa marating niya ang magandang tanawin ng isang bukid at umiyak sa harap ng kalawakan ng langit. Bumalik sa Moon Sanctuary, inanunsyo ni Shin na bibisitahin niya ang susunod na lungsod upang hanapin ang kanyang nawawalang mga kasama dahil ang katabing lungsod ay ang kaharian ng Barlik. Inaabot sa kanya ni Tia ang isang liham ng rekomendasyon na magpapahintulot kay Shin na laktawan ang pila sa inspection doon. Bago umalis ang superior human ay nangako ang elf na ipagbibigay alam kapag bumalik si Shin at pagkatapos dumaan sa malaking pila sa inspection, nakita niyang nagagamit nga ang liham at naglalakad sa mga kalye ng kaharian na kilala bilang Bay, dinala si Shin sa Adventurers Guild at isang mahusay na lugar para magtipon ng impormasyon. Sa loob ay hiniling niyang magparehistro bilang isang adventurer at sinabihan siya ng attendant na umakyat sa kaliwang hagdan at sundan ang daan papunta sa counter at sa paggawa nito, nakasalubong ni Shin ang isang attendant na kahawig ng nauna. Natuklasan niya na ang babae sa ibaba ay ang nakatatandang kambal na kapatid nito at ang pangalan niya ay Celica. Ang babae sa ibaba ay ngayon ay tinatawag na Celica at ipinabatid sa kanya nito na kailangan niyang magbayad ng paunang bayad at mag-fill out ng mga papeles. Sa kasamaang palad, ang guild card ay handa lamang kinabukasan kaya't ginamit ng mandirigma ang oras upang suriin ang kanyang kapaligiran at mapansin na maraming mga sandata na yari sa bakal at tanso sa guild, kaya mas maganda pa ang kalidad ng laro noon. Sa sandaling iyon ay dumating si Celica upang ihain ang pagkain na in-order ng pinakabagong adventurer kaso nang ilagay niya ang pagkain sa kanyang bibig, nagkomento siya na mahirap kumain habang may nakatitig sa kanyang mukha at gayunpaman, naroon ang babae upang suriin kung tunay nga ang sulat ng rekomendasyon mula sa Moon Sanctuary. Hindi iniisip ni Shin ang pagsasailalim sa inspection na ito, ngunit gusto niyang matapos muna kumain bago pa man makaharap ang guildmaster kaso tila nasa likuran lang pala ng lalaki ang master, at siya rin ang nasa harapan niya sa unang counter ng guild. Kaya ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Barlock at nang walang paligoy-ligoy, hiningi niya kay Shin na ipakita ang sulat ng rekomendasyon na natanggap upang suriin kung ito nga ay orihinal,
inilagay ni Barlock ang isang tunay na sulat sa tabi nito at nalaman nilang hindi peke ang sulat na dala ni Shin. Di nagtagal, ipinaalam ni Shin na si Tia ang nagbigay sa kanya ng sulat kaya't ipinaliwanag ng Guildmaster ang ilang instructions na dapat sanay na ipasa ng elf nang ibigay ang item na ito. Ipinaliwanag ni Barlock na sa tulong ng sulat na ito, posible na pumasok sa halos anumang bansa nang hindi na kinakailangang dumaan sa inspection at tinatanggap ito sa lahat ng guilds at sa kaso ng kahariang ito, pinapayagan nito ang pag-i-schedule ng isang meeting sa hari. Dahil sa halaga ng item na ito, marami ang nagnanakaw o kahit pumapatay para makamit ang kanilang mga layunin kaya't kailangang tiyakin ni Shin sa master na kaya niyang protektahan ang sulat na ito, kung hindi ay kailangan itong sirain agad. Nangakong aalagaan ni Shin ang regalo na ibinigay ni Tia bilang pagpaparangal sa pangalan ng elf at matapos sabihin ito, tumayo si Barlock upang batiin ang binata na may mataas na inaasahan para sa kanya at bago umalis, kailangan munang masubukan ang mga kakayahan ni Shin doon. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod ang mandirigma mula sa lahat ng kaguluhan kaya't plano niyang itaas ang kanyang ranggo pagkatanggap ng guild card kinabukasan. Pagkagising kinabukasan ay eksaktong nasa lugar siya kung saan siya natulog, kaya napagtanto niyang hindi siya nasa bangungot. Bumalik si Shin sa guild at pinasalamatan si Celica para sa rekomendasyon at napansin ng babae ang bagong damit ng binata at sinabi niya na sa mga ito, pakiramdam niya ay mas malaya siyang gumalaw pero subalit alam ni Shin na bilang isang adventurer na mababa ang level, hindi siya dapat magdala ng masyadong kapansin-pansin na kagamitan. Ibinigay ng attendant ang card sa adventurer at binalaan siya na may 9 na ranggo ng adventurer mula SSS hanggang A hanggang G. Ang pagkumpleto ng mga trabaho ay nagbibigay ng mga puntos para sa ranggo, at maaaring tanggapin ng mga adventurer ang mga quest na hanggang 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanila. Di nagtagal ay sinabi ni Shin na gagawin niya ang isang misyon para mangolekta ng damo ng hawk, isang tanyag na sangkap sa potion kaya't nagpaalam siya at umalis at habang naglalakad palayo ang binata, napansin ni Celica na hindi siya mukhang masyadong nakaka-impress kahit na kinilala siya ni Barlock dahil sa kanyang kakayahan. Ilang oras ang lumipas at 3 oras nang naghahanap si Shin ng damo ng hawk nang makita niya sa radar ang isang halimaw na kakaiba ang kilos. Natuklasan niya ang isang Scalish Jack at ito ang isang monster na may antas na 350 at nang makita ang isang nawasak na karwahe sa malapit, napansin ng adventurer na kakaiba ang kilos ng nilalang dahil ito ay nakikipaglaban. Naalala ni Shin ang mga kwento ng ibang adventurers sa guild tungkol sa isang Scalish Jack na nagdulot ng maraming biktima sa lugar, nagpasya siyang tapusin na ang paghahari ng monster para sa kabutihan ng lahat, subalit ipinapahiwatig ng lakas at bilis ng kalaban na hindi ito magiging madaling hamon. Kakaiba ito, ang nilalang ay isang undead na may daladalang espada ng light element at hindi pa ito nakita ni Shin noon at sa muling pag-atake ay nabigo ang tao na magdulot ng sapat na pinsala sa kaaway, at hindi na magtatagal ang kanyang espada sa marami pang pinsala. Kaya't nagpasya si Shin na subukan ang kanyang limit break skill at pagkatapos ay umatake sa Scalish Jack at wasakin ang puso nito, subalit napansin ng binata na lumipad palayo ang espada ng kalansay at hindi niya ito nahawakan, ngunit may nakuha naman siyang mahalagang hiyas mula dito. Hawak ang hiyas, nagsimulang maniwala si Shin na mas masaya ang totoong mundong ito kaysa sa inaasahan niya at habang umiikot ang espada hanggang sa tumusok ito sa bintana ng isang babaeng nagngangalang Ryan at matapos suriin ang espada, tinanong ng mga sundalo kung ano ang dapat gawin dito. Hiniling ng pinuno ang presensya ng isang appraiser upang tukuyin ang komposisyon ng sandata at alamin kung sino ang nagtapon nito sa kastilyo. Habang nagsasalita sa kanyang sarili, sigurado si Ryan na ang espada ay pag-aari ng isang napakalakas na tao. Pagbalik ni Shin sa lungsod, nakita niyang seryosong nasugatan ang mga adventurer at tinanong niya ang isang sundalo kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na lahat sila ay naging biktima ng isang nilalang na tinatawag na Skullface sa Hilagang Kagubatan at 4 lamang sa 12 ipinadala ang nakaligtas. Naalala ni Shin ang mga bangkay na kanyang nakita sa lokasyon na iyon at dagdag pa ng lalaki, may nakita siyang isang espada na lumilipad sa kagubatan hanggang sa bumangga ito sa kastilyo at tinanong niya si Shin kung may alam siya tungkol dito, ngunit nagkunwari si Shin na wala. Ipinaalam ng lalaki kay Shin na iniimbestigahan niya ang kaso at humingi ng impormasyon kung may matuklasan si Shin at pabalik sa guild. Ipinakilala ni Shin ang kanyang sarili kay Celica upang magsumite ng ulat tungkol sa banta ng Skullfist Jack.
at inilabas ang isang high-priority extermination request upang mapatay ang monster na ito. Ipinakita ni Shin ang mahalagang bato na nakuha niya mula sa kalansay matapos niya itong talunin. Nagulat si Celica at hindi makapaniwala na nagawang talunin ng isang lalaki mag-isa ang ganitong kakaibang halimaw. Kahit hiniling ni Shin sa dalaga na kumalma ay natuwa siya sa matatag at natatakot na kilos nito. Sa sandaling iyon ay lumapit ang isang kasamahan ni Celica sa pag-uusap at sinabi ni Celica sa kanyang katrabaho na tinalo ng lalaking ito ang Skullfist Jack. Inangkin ni Shin na hindi niya ito mapatunayan dahil hindi niya dinala ang kagamitan ng halimaw, dahil ito ay hindi naman ito espesyal. Gayunpaman, binanggit ni Al na ang kagamitan ni Jack ay maaari lamang makuha ng isang may ranggong B o ng isang may malaking kayamanan, kaya't kakaiba para sa isang baguhang adventurer na sabihin iyon at nagpasya silang suriin ang mahalagang bato upang makita kung naglalaman ito ng mana ng kalansay. Ayon kay Al, ang ganitong uri ng halimaw ay lumilitaw kapag ang mga hinanakit o mga kalakip ng patay ay nagsanib sa mana at sa kabila ng hilagang kagubatan na napakadelikado. Marami ang nawalan ng buhay doon at mahina ang mana sa rehiyong iyon kaya hindi dapat lumilikha ng ganitong kalakas na mga halimaw. Nagtataka si Shin kung bakit lumitaw ang isang nilalang na may antas na 350 sa lugar na iyon, kaya nagiging alerto ang mga kababaihan sa laki ng banta na ito sa kaharian at dinala ni Celica ang mahalagang bato upang matukoy ang lakas ng halimaw, habang tiyak na sinabi ni Al na tanging isang may ranggong A lamang ang makakatalo sa kaaway ng ganong kalibre. Hiniling ni Shin sa elf na panatilihing lihim ito dahil ang huling bagay na gusto niya ay ang makaakit ng pansin at pagkatapos nito, nagpahinga si Shin upang kumain at samantala ay sinamahan siya ni Celica at ito ang kakambal na kapatid ni Celica sa isang bakanteng mesa. Inihain niya ang hinihinging inumin at tinanong kung okay lang ba na may makisabay sa mesa nila, biglang may isang anyo ng anino ang tumawid sa guild, na nakakuha ng pansin ng lahat at ikinagulat ng mga naruroon na adventurer. Ang individual na ito ay may dalang mahiwagang sibat na venom, isang alamat na sandata na maaaring makipagsabayan sa mga mitolohikal na armas at umupo siya, nagpakilala bilang Willem Avis at napansin ni Shin na siya ay isang lancer na may antas na 188. Komento ni Avis na maganda ang kagamitan ng binata sa kabila ng pagiging baguhan nito, ipinaliwanag ni Shin na siya ay galing sa probinsya at hindi pamilyar sa mga kaugalian ng malaking lungsod. Naintindihan ni Avis kung bakit hindi nagulat ang binata sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng lahat ay tinawag siyang vampire, dahil madalas niyang pinaghuhuli ang mga undead at akala ni Shin na ang palayaw na ito ay dahil sa katangian ng Lancer, na nagtataka sa lahat sa guild tungkol sa katinoan ng baguhan. Natagpuan ni Avis na nakakaaliw ang kakaibang ugali ng binata at ibinunyag na ang palayaw ay nagmula sa kakayahan ng sibat na mag-drain, na sumisipsip ng life force ng biktima at inililipat ito sa gumagamit at sa sandaling iyon, dumating si Celica upang ihain ang dalawang plato at parehong sumang-ayon ang dalawang mandirigman na mas mainam ang kumain kaysa mag-usap pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos kumain ay pumasok si Shin sa isang aklatan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon at ginugol ang hapon sa pagbabasa tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Barlik. Habang nagbabasa si Shin ng isang aklat patungkol sa kasaysayan na naitatag 511 taon na ang nakalilipas, naalala niya ang sinabi ni Tia na ang Decline of Glory ay nangyari 500 taon na ang nakakaraan, isang pangyayari kung saan maraming tao ang biglaang nawala. Naiisip ni Shin na ang pagkawala ng mga manlalaro mula sa laro ay maaaring sanhi ng kalituhan na ito at pagkatapos, nakakita siya ng aklat tungkol sa mga lahi sa mundong ito at napansin niya na kapareho ang mga ito ng nasa laro. Samantala ay pinangungunahan ni Barlock ang isang pagpupulong tungkol sa kamatayan ni Scuttlejack, tinatanong ng isang knight kung bakit hindi kinuha ng tagapagtupad ang kagamitan ng halimaw, ipinaliwanag ni Al na ang adventurer ay hindi nakakita ng anumang espesyal sa mga armas. Isang matandang lalaki ang nagkomento na ang mga tumatanggap ng liham ng rekomendasyon ay kadalasang hindi pangkaraniwan, ngunit hindi sumang-ayon si Barlock dahil siya rin ay tumanggap ng isa. Gayunpaman ang pagsusuri ng bato ay nagpatunay na ang antas ni Scuttlejack ay 350 at itinaas siya sa antas ng hari, kaya't nakababahala ang isiping maaaring may mga halimaw ng ganoong kalibre sa hilagang kagubatan. Nais ng knight na malaman pa ang tungkol sa kagamitan na dala ni Skullfist at kung sino ang tumalo sa kanya. Naalala ni Barlock na nais ng ehekutibo na manatiling hindi nagpapakilala,
ngunit tungkol sa mga armas ng skeleton doon ay binanggit ng knight na ang espada na lumipad papunta sa kastilyo ay lumitaw sa parehong araw na tinalo si Scuttlejack. Ang talim ng espada ay humigit kumulang 7 talampakan ang haba at yari sa mahiwagang bakal at metal na may halong metal, at may mahika ng light element spell na sa madaling salita, ito ay isang armas na maihahambing sa kayamanang espada ng nasyon ng Barlic at dahil ito ay malamang na isang alamat na kagamitan, hindi marapat na baliwalain ang sinumang tinalo ang may-ari ng naturang armas. Bukod dito ay may malaking problema sa buong kwentong ito at samantala, masayang kumakain si Shin ng barbecue ng pusa sa plaza hanggang sa lumapit ang isang tiger girl mula sa mga beast folk, inalok siya ni Shin ng isang tusok at kinuha ito ng dalaga ng walang seremonya. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng tiwala si Millie na magpakilala kaya't nagpakilala rin si Shin at tinanong kung may kasama ba siyang maghahatid sa kanya pauwi at sa puntong iyon, itinuro niya si Avis na lumitaw para sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. Akala ni Shin ay anak siya ng Lancer, ngunit ipinaliwanag nito na isa siya sa mga bata mula sa ampunan ng simbahan at dahil medyo pasaway si Millie at madalas tumakas ay madalas niyang habulin ito. Sinabi ni Willem na napakamahiyain ni Millie kaya nagulat siya na nakipag-ugnayan ito sa binata. Lumapit ang babae at hiniling sa binatang iligtas ang isang sorrow sa hilagang kagubatan bago umalis, habang nagpapahinga sa kanyang silid ay pinag-isipan ni Shin kung bakit hiniling ni Millie na iligtas ang sorrow, ngunit wala naman siyang ibang gagawin hanggang sa dumating siya kaya't nagpasya siyang tingnan ang sitwasyon. May paraan siya para makipag-ugnayan sa amo ni Tia kaya kinabukasan ay dumiretso siya sa Moon Shrine, pagdating doon ay hiniling niya sa elf na magpadala ng mensahe kay Shin na hilingin sa kanya na makipagkita kung makikilala niya ang espada na hawak niya. Humanga si Tia sa antas ng sandata na hawak ni Shin na tinatawag na Blue Moon, na pag-aari ni Shan at maaari lamang gamitin niya o nang lumikha nito at pati na rin ng mga itinatalaga ng dalawa at bagaman mukhang makapangyarihan. Naniniwala si Tia na ang paghawak sa espada na ito ay makakasira sa kanya at iniisip ni Shin na dahil ito sa material na ginamit sa paggawa ng sandata. Sa katunayan ito ay yari sa isang halong metal ng Chimay na isang pangil mula sa Black Death Dragon, isang kaliskis mula sa halimaw ng Ocean Rebellion at isang luha mula sa isang elemental na Tale at dahil dito, sinabi ni Tia na wala nang makapagbigay takot sa kanya kapag kasama si Shin at may dalang ganitong mga kwento. Humingi ng paumanhin si Shin ngunit binigyang diin na ang Blue Moon lamang ang paraan para maalala siya ni Shan, pumayag si Tia na tumulong at iniabot ni Shin sa kanya ang isang mahiwagang sulat na makakarating sa kanya kahit saan siya naruroon. Susulatan ito ni Tia at ipadala kay Shin kung may balita siya mula sa kanyang amo sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng pangalan ng tatanggap at pagsabi ng salitang send. Tinanong ni Tia kung bakit hindi direkta ni Shin ipadala ang sulat kay Shan. Paliwanag ni Shin, sinubukan niya itong ipadala ngunit hindi ito nagtagumpay at dahil dito ay kinakailangan niyang patunayan kay Tia na gumagana ang mga sulat na ito, kaya umalis siya sa dambana at agad na dumating ang sulat para sa elf matapos niya itong ipadala. Ang problema sa hindi malamang dahilan, hindi maipadala ang mga sulat kay Shan at marahil dahil hindi pa niya siya nakikilala sa mundong ito at humanga. Hiniling ni Tia na bigyan siya ni Shin ng ilan sa mga sulat na ito para sa kanyang sarili kaya't sinamantala ni Shin ang pagkakataong mayroon siyang mga natirang sulat at binigyan siya ng ilan dahil nag-aaral siya ng mahika. Gusto ng elf na pag-aralan ang mahiwagang bagay na ito, kaya binigyan siya ni Shin ng 3 para sa bayad sa pagpapadala na hinihingi niya at pagkaalis ng adventurer. Nagtaka si Tia kung bakit hindi niya direkta na lang ipinadala ang mga sulat sa kanyang amo dahil kilala niya ito sa mundong ito. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Shin sa hilagang kagubatan upang hanapin ang sorrow, ngunit isang nakakatakot na boses ang nagsabi sa binata na umalis at alam niyang ito ay isang mahiwagang barrier spell, ngunit dahil lumalaban siya sa mental interference ay hindi siya maaapektuhan ng spell na ito. Bagamat senyales pa rin ito na may darating at habang lumalalim siya sa kagubatan, natuklasan ni Shin ang isang malaking hagdanan na may pugad ng ibon sa tuktok at sa dulo nito, natagpuan niya ang isang dambana at pagdating niya roon ay nawala ang madilim na boses ng kagubatan. Naniniwala si Shin na ito ang sentro ng barrier at habang tinawid niya ang pugad ng ibon, may narinig siyang kakaibang tunog na pag-snap at pagpasok niya sa dambana, nakita niya ang sorrow na nakahiga sa gitna ng isang restrict na symbol. Lumapit si Shin at napagtanto na ang sorrow ay na-poison at nasumpa,
kaya dali-dali niyang ginagamot ang hayop para maiwasan ang pagkamatay nito at nakahinga ng maluwag si Shin matapos maligtas ang hayop, ngunit agad siyang naging alerto nang marinig ang isang kakaibang ingay. Ipinaalam ng kanyang radar na papalapit ang isang hukbo ng mga kaaway na mga undead skeletons na may dalang mga armas at dahil marami ang mga kaaway, tinawag ni Shin ang isang sibat sa isang kamay habang hawak ang Sorrow sa kabilang kamay. Habang sumusugod ang hukbo ng kaaway ay ginamit ng adventurer ang kanyang piercing groove, upang wasakin ang kalahati ng mga kalaban at pagkatapos ay ginamit ang kanyang shining flower upang talunin ang natitirang mga skeletons. Gayunpaman, nakilala ng radar ni Shin na may dalawang kaaway sa unahan na hindi pa niya nakikita at biglang nasira ang dalawang estatwa ng Kitsin Fox at lumabas ang dalawang golem na nasa level 674, ang Blue Fox ay umaatake gamit ang Ice Magic habang ang Red Fox ay bihasa sa sining ng apoy. Ang madilim na hamog sa bahaging ito ng kagubatan ay kumikilos bilang isang hamog na lumikha ng mga pagkasira na ito at wala ng ibang pagpipilian si Shin kundi ang patayin sila. Ginamit ni Shin ang Shadow Bonds upang ikulong ang mga golem, ngunit naglabas sila ng hamog mula sa kanilang mga katawan hanggang sa bumuo ito ng isang usok na sumisira sa paningin ng Sorrow. Hindi nagtagal, nakawala ang mga halimaw mula sa mga tali at inatake ang adventurer na halos hindi makita ang mga kaaway sa gitna ng hamog, subalit itinuro ng Sorrow ang mahiwagang bilog kung saan ito dati, at tumakbo si Shin patungo sa gitna nito. Natuklasan niya na ang hamog ay hindi nakakapasok sa simbolo na ito at bukod pa dito, ipinahayag din nito ang lokasyon ng mga kaaway at habang muling sumusugod ang mga halimaw, tinawag ni Shin ang Arch of Bonds upang muling ikulong sila. Matapos tapusin ang labanan sa pamamagitan ng isang cataclysmic strike, naglaho ang hamog dahil sa pagkamatay ng mga nilalang kaya't tumalon ang Sorrow sa tao na nagligtas dito at sa pag-aanalisa sa hayop. Natuklasan ni Shin na ito ay isang level 211 na element tail at isa sa pinakamakapangyarihang halimaw sa Newgate. Ngunit sa halip na maging humanoid o higanteng Sorrow, ito ay hitsura ng maliit na cub at sa kabila nito, sinamantala ni Shin ang pagkakataon na matame ang maliit na Sorrow na tila nakadikit na sa kanya bilang pasasalamat. May bago ng alagang nakapatong sa kanyang ulo. Pinagnilayan ni Shin na hindi pa niya nakita ang mga miasma-affected golems at isang cub element tail sa laro at umaasa siyang ito ay magiging pahiwatig kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo at samantala, natanggap ni Shi ang isang mahiwagang sulat sa kahilingan ng kanyang amo. Ang amo ay natuwa na ang maliit na fox ay hindi gumagamit ng mga kuko habang kumakatok sa kanyang ulo, napansin niya na hindi pa siya nakakita ng ganito karami na nilalang. Kaya't naisip niyang dapat niyang iulat ito sa guild pero hindi muna sasabihin ito, at iminungkahi ni Shin ang pakikipag-partner sa maliit na nilalang kung saan ang tao ang magiging trainer at kasama nito, itatago ang level at uri ng hayop para palagi silang magkasama. Sa masiglang tugon ng Fox, ipinapalagay ni Shin na pumayag ito kaya't binigkas niya ang mga salita ng enchantment na nagpapatibay ng kanyang nais na palaging kasama ang element tail at isang tanda ng pagkakaisa ang lumitaw sa kanilang mga katawan matapos ang ginawang pagsil. Ngayon ay oras na para magpasya ng pangalan para sa kanyang bagong kaibigan at iminungkahi ang pangalang Yua. Hinimas niya ang ulo ng bata bilang pagsang-ayon at sa susunod ay nakatanggap ang adventurer ng mensahe mula kay Tyre na nagsasabing ipinadala na niya ang mensahe kay Shin kaya't naalala ni Shin na kaya itong gawin ng elf nang walang problema. Nagpasya siyang bumalik kasama si Yua sa guild at pagdating doon ay naghahanap siya ng makakatulong, at tila ang kambal na sina Celica at Silica ay nagkakompetensya para sa karangalang iyon. Ang mas nakatatanda ay nagsabi na ang adventurer ay nasa harap niya kaya siya ang dapat mag-asikaso ng ulat. Sa kabilang banda, ang mas bata ay sumagot na hindi ito karaniwan para sa kanyang kapatid ngunit nagpa siya na magbigay daan, samantala muling nagtanong si Shin kung itutuloy na ba nila ang ulat kaya't sa wakas si Celica ang nag-asikaso sa kanya. Pagkatapos nito ay sinamantala ng binata ang pagkakataon upang tingnan ang ibang trabaho at sa isa sa mga ito, may naghahanap ng kapalit para sa kakayahan ng mga orphanages ng simbahan at dahil ito'y isang unranked na serbisyo, naging curious ang bata kung ano ang nakataya at dahil nais na rin niyang bisitahin si Millie sa orphanage, nagpasya siyang kunin ang trabaho at umalis. Pagdating sa West Wing Church, humanga si Shin sa kagandahan ng lugar at nang lapitan siya ng isang babae, ipinaliwanag niya na dumating siya para sa hinihiling na trabaho at nais din niyang makita si Millie. Ang babae ay tila nagdududa sa intensyon ng adventurer subalit nagpasya siyang magtiwala at dinala ang batang beast folk.
Sa mapagmahal na pagtanggap ng bata sa binata, ibinaba ng babae ang kanyang gwardya at ipinakilala ang sarili bilang Tria at isang nun ng simbahan na iyon, na nagsasabing masaya siya para kay Millie na magkaroon ng attachment sa isang tao. Pinag-usapan si Millie, nagpasalamat ang bata kay Shin sa pagligtas sa Fox kaya't ipinakilala niya si Yua sa batang Beast Folk at ipinaliwanag na ang batang ito ang responsable sa pag-trigger ng kanyang pagligtas. Ipinaliwanag ni Tria na naghahanap siya ng isang tao na may espesyal na kakayahan na ituturo sa simbahan. Dahil sa likas na katangian ng wind service ay inakala ni Shin na may kinalaman ito sa pagpapagaling ng sugat subalit ang totoo, naghahanap si Tria ng kakayahan sa purification at bagaman bihira ito ay kinumpirma ng adventurer na taglay niya ang kapangyarihang ito, ngunit binalaan niya na nakasalalay lamang ito kay Tria kung magpapatuloy ang kasunduan. Inakala ng babae na hihingi ang binata ng malaking halaga dahil sa kasanayan na ito, ngunit nais lamang niyang malaman ang tungkol sa kapangyarihan ni Millie at anumang impormasyon na nakuha ng simbahan. Nag-alinlangan si Tria ng sandali dahil hindi niya kilala ang kausap kaso kailangang malaman ng adventurer ang higit patungkol sa mundong ito na kanyang ginagalawan at magiging mahusay na mapagkukunan ng impormasyon ang simbahan. Sa sandaling iyon ay tumingin si Millie ng malalim kay Tria at sinabing hindi magdudulot ng gulo si Shin, kaya tinanggap ng empleyada ang alok kahit na hindi siya naniniwala na makakatulong siya ng malaki, gayunpaman ay nais malaman ni Shin kung may kilala si Tria na pumupunta sa simbahan at nagsasabi ng mga bagay na nakakakuha ng kanyang pansin bukod pa sa pag-reveal ng kapangyarihan ni Millie. Unang sinabi ng babae na si Millie ay may titulo ng Star Composer dahil nagkakaroon siya ng mga bisyon ng hinaharap na laging nagkakatotoo. Binanggit ni Shin na ang mga tao na may masama na intensyon ay maaaring gamitin ang bata para sa masamang layunin, kaya't palaging sinasabi ni Tria sa mga tao na huwag ipaalam ang impormasyong ito sa iba. Bukod dito ay binanggit niya na ang isang adventurer na dating ulila sa simbahan, si Willem Eves, ay tumutulong ng malaki sa pamamagitan ng pagsindak sa sino mang may balak na sasaktan ang mga bata doon. Kaya't tinanggap ni Shin ang trabaho at sinabi ni Tria na nais niyang matutunan ng apo ng dating pari ang purification dahil magiging mas maayos ang lahat kung mamanahin niya ang simbahan. Sa huling impormasyong ito ay napagtanto ni Shin na komplikado ang sitwasyon doon sa simbahan. Sa courtyard ng simbahan, nagtipon ang mga bata sa paligid ni Yua upang yakapin ang Fox na parang komportable sa mga kamay ng mga bata kaya't hindi mapigilan ni Shin ang makaramdam ng kaunting selos. Tinanong niya si Millie kung gusto rin niyang hawakan ang maliit na hayop ngunit napagtanto niyang masyadong maliit siya para gawin ito. Pagod na si Yua sa mga yakap at bumalik sa ulo ng kanyang amo at maya-maya ay tinawag ni Millie ang Fox at inangkin ito para sa sarili, na nagsasabing ito ang plano mula sa simula at nakakatakot ito hindi lamang kay Shin kundi pati sa mga bata na tumakbo palayo matapos marinig ang kakaibang pahayag. Sa sandaling iyon ay nakilala ni Shin ang isa pang nun at ipinaliwanag niyang malapit nang magsara ang orphanage dahil wala silang pari sa kasalukuyan at kailangan ng isa upang pumalit sa posisyon. Maaaring si Tria ang maging pari ngunit upang makamit ang posisyon, kailangang magpakita ng espesyal na kakayahan tulad ng purification na binanggit ng nun. Lalong pinapalala ng sitwasyon na mayroong kandidato para maging bagong pari na nais tanggalin ang orphanage dahil sa kasakiman, ngunit sinabi ni Tria na si Leia at ito ang apo ng dating pari, ay maaaring may karapatan na mamana ang simbahan kung ma-develop niya ang espesyal na kakayahan, na magpapanatili ng lugar sa kamay ng tamang tao at malayo sa sakim na lalaki. Walang duda si Millie na aalagaan ni Shin ang lahat para sa kanila, at tumugon ang nun na tulad ng alam niya kung saan nakatago ang bawat sandwich sa orphanage. Maaaring tama si Millie tungkol dito at napagtanto ni Shin na hindi alam ng lahat na si Millie ang Star Composer. Mamaya ay tinawag ni Tria si Shin sa courtyard upang makilala ang apo ng dating pari at lahat ng bata ay natutulog sa kanyang kanlungan. Di rin niya alam kung paano siya napunta doon at agad niyang hinarap si Leia na nang magpakilala, at ito'y natutulala sa kanyang mga salita. Binigyang diin ni Tria na ang dalaga, kahit na masipag ay minsang nagiging tanga kaya't sinabi rin ni Shin ang kanyang pangalan at sinabing siya ang magiging responsable sa pagtuturo ng purification kay Leia, na nagpahayag ng kanyang pananabik para sa gawain. Bago ang lahat ay tinanong ni Shin kung may nakakaalam kung saan lumalabas ang maraming high-level undead sa paligid at dumating si Willem nang sumagot si Tria na karaniwan silang lumalabas sa Ghost Plane. Nang malaman ni Willem ang lahat ng nangyayari ay tinanong niya kung masyadong nagtitiwala ang mga kapatid sa estranghero,
ngunit iginiit ni Tria na malinaw na sinabi ni Millie na hindi magiging problema ang lalaki. Tinanong ni Willem kung may nakita si Millie at sinabi niyang mayroon, kaya't nagtiwala ang spearman sa bisyon ng bata kaso nagbabala na sa anumang senyales ng pagtataksil mula sa adventurer, gagamitin niya ang kanyang lance para paikutin si Shin sa isang spit. Hindi sumang-ayon si Millie at ang mga kapatid sa mainit na ulo ng veteranong adventurer na ito at upang patunayan ang punto ng mga babae, walang pasensya na tinanong tungkol sa tinatawag na purification kaya't sa wakas ay ipinahayag ni Shin upang ma-develop ang kakayahang ito ay kailangang talunin ang 200 undead na may level 150 pataas, habang hawak ang isang item na tinatawag na Sacred Prayer Orb. Gayunpaman, isinasaalang-alang na ang huling hampas ay mabilang-bilang kamatayan at gagawin ni Shin ang lahat para matapos ni Leia ang gawain. Tungkol naman sa orb ay mahirap itong makuha pero sa kabutihang palad ay mayroon na ang binata ng isa. Nang marinig ito ay natagpuan ni Tria na nakakatuwa na sinasabi ng binata ang maraming bagay na parang napakadali, kaya't sinadya niyang tanungin si Sister Alicia mismo kung kaya niyang hawakan ang kasunduan, dahil parang nawalan ng ulirat ang kawawang nun. Sumisigaw si Willem upang ibalik siya sa kamalayan at sumang-ayon sa lahat at pagkatapos ay inihayag ng spearman na sasama siya sa kanila habang umaasa si Tria sa kanyang kasama para sa layuning ito, samantala ay pinag-isipan ni Willem Avis na iisa lang ang paliwanag sa garantiyang ito ng bagong mandirigma na papatay siya ng isang grupo ng level 150 na mga halimaw. Matapos ang pulong, sinabi ng lalaki kay Yuan na aalis sila kinabukasan ng umaga habang dumating si Willem upang kumpirmahin ang isang mahalagang bagay sa binata. Dinala niya si Shin sa isang bar at tinanong kung isa ba siyang chosen one subalit wala siyang ideya kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Willem na sila ay mga tao na muling isinilang na may mga kakayahan at titulo na hindi dapat nila taglay, pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga bagay at halimaw kahit na wala silang alaala ng kanilang nakaraang buhay. Nalilito si Shin at napagtanto na siya ay muling isinilang sa laro ngunit hindi bilang isang sanggol sa mundong ito. Sinabi ni Willem na wala siyang intensyon na pilitin ang binata na sabihin ang lahat. Nakita ni Shin na kakaiba na natatakot ang mga tao sa lalaki kahit na masyadong maalalahanin ito at ipinaliwanag ng spearman na iyon ang impresyon ng mga tao sa kanya, kahit gusto man niya o hindi. Upang magmukhang kontrabida, sinabi ni Willem na tumutulong lang siya sa orphanage dahil nakakainis ang iyak ng mga bata tuwing ginugulo sila ng sakim na tao. Natawa si Shin at sinabi na alam niyang mabait talaga ang lalaki at nagalit si Willem upang mapanatili ang kanyang anyong kontrabida. Sinabi ni Shin na maghintay ito dahil may natanggap siyang mensahe mula kay Tyra na nagsasabing babalik siya pagkatapos matapos ang trabaho at hiningi kay Shin na ipaalam kung aalis siya sa lugar ng Barilak. Bilang panghuling tala, tinanong ni Tyra kung ano ang ginawa ng bata upang magkaroon ng maraming tanong ang kanyang amo tungkol sa kanya. Matapos basahin ang mensahe ay pinindot ni Shin ang isang pindutan sa kumikislap na menu at ipinaliwanag ni Willem na ang nakuha niyang bagay ay isang sulat ng rekomendasyon mula sa Moon Sanctuary na mayroon din siya. Kinabukasan ay dumating ang grupo sa Ghost Plane at halatang natatakot si Leia sa responsibilidad na kanyang hinaharap sa simbahan. Ibinigay ni Shin ang Sacred Prayer Orb sa kanya na lalong nagpamangha sa dalaga habang nagpapasalamat ito sa kanya. Habang umuusad sila sa lugar ay lumitaw ang ilang undead na kasama ang mga Bayhounds at sumugod patungo sa mga tao. Tumugon si Shin gamit ang unique ablution at pinigilan ang mga halimaw gamit ang kanyang mahika at inutusan niya ang nun na kumilos, at itinutok niya ang cetro sa mga lobo at ginamit ang kanyang healing spell na may kabaligtarang epekto sa undead, na pumapatay sa kanila. Para naman sa mga kalansay, tinanggal ni Willem ang kanilang mga paa at kamay gamit ang ability na Light Flower upang maging vulnerable ang mga ito para kay Sister Leia at habang patuloy ang pagdating ng mga kaaway, pinabagsak ng mga adventurer ang lahat upang makaipon ng kinakailangang bilang ng patay para sa nun. Paglipas ng panahon, umuusad sila sa bahagi ng Ghost Plane kung saan may isang mahiwagang selyo na ginawa ng guild upang maitaboy ang mas mataas na level ng undead. Tinawid ng grupo ang harang upang ipagpatuloy ang misyon at mas lalo pa nilang natunton ang mga raptors at jump-ins sa paligid. Si Willem ang humarap sa mga kaaway sa harap habang si Shin naman ang humawak sa kaliwang gilid. Si Yuan naman ang nagbantay kay Sister Leia at muling gumana ang karaniwang estratehiya at patuloy na nangolekta ng mga patay at nag-level up ang nun sa nakakakilabot na paraan dahil sa malaking agwat ng lakas nila sa mga halimaw.
Sa puntong ito ay dinala ni Willem sa kanya ang isang nilalang na sobrang punit na punit kaya't kinailangan pang e-sensor ng produksyon ang imahe, sa ibang lugar pagkatapos malaman ang tungkol sa presensya ni Scalps Jack sa Ghost Plane, ginamit ni Ryan ang higanteng espada na pumasok sa kanyang silid upang patayin ang mga kaaway. Isang sundalo ang nagpahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kabilang grupo ng ekspedisyon, ngunit humiling ang isang elf sa pinuno na iwan ito sa kanya at pagdating sa grupo na sobrang problemado, lahat ay nanghihina at nawawalan na ng pag-asa na talunin ang kalaban na iyon, ngunit sumugod ang elf laban sa Skullface at winasak ang core nito sa pamamagitan ng sunod-sunod na mababagsik na mga suntok. Namangha ang lahat ng mga mandirigma at tumingin diretso sa kanilang tagapagligtas, ang makapangyarihang si Shin at ginamit ng elf ang kanyang wide hilang upang pagalingin ang lahat ng sundalong apektado ng Skullfist Jack, at nakaramdam sila ng ginhawa at bagong pag-asa. Nagpasalamat ang commander sa kanya at inamin na inisip nilang kailangan nilang umatras at nagpakita ng kababaan na loob si Shin sa pamamagitan ng pagsasabing nagawa lamang niyang talunin ang kaaway dahil sa pagpapahina ng mga sundalo. Binigyang diin ng commander na pinuno siya ng karangalan ng mga salita ng elf ngunit ikinalungkot na ang mga undead na ito ay hindi dapat lumilitaw dahil hindi talaga sila dapat lumitaw sa Phantom Plane. Nagpadala pa ang kaharian ng mga elite troops upang pigilan ang banta, ngunit ang elf ang nag-iisang humarap sa kalaban na hindi magawa ng buong squadron at bagamat inaasahan ito sa isang nilalang na kasama ng mga superior humans at ayon sa mga ulat, ito na ang huling irregular na nilalang sa paligid kaya't posibleng tapos na ang problema. Gayunpaman patuloy na magsisiyasat si Shin sa lugar at inutusan ang commander na gamitin ang mahiwagang item na ibinigay niya kung may masama na mangyari, at sa kanyang pagbabalik sa kanyang misyon ay nagalak si Shin na makikita na niyang muli ang kanyang amo. Malapit doon ay ipinagpatuloy ng grupo ni Shin ang kanilang misyon na makuha ang purification ability para kay Leia. Hinarap ni Willem ang isa pang Skullfist Jack at gamit ang kanyang kakaibang bilis, ginamit ang Venom Magic Lance upang tapusin ang trabaho at madaling wasakin ang kaaway. Nakita niyang natigilan si Leia sa takot at inutusan siya na tapusin ang trabaho, na agad niyang ginawa sa kanyang paglapit sa Skullface at pagpapakawala ng healing spell at ang berdeng mahiwagang enerhiya ay naging ginto, na nagdulot ng pag-aalala sa grupo. Ngunit pinapakalma ni Shin ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nagaganap ito kapag natugunan ang mga kondisyon upang matutunan ang isang bagong kakayahan. Nang makita si Leia na may kakaibang ekspresyon, tinanong ni Willem kung okay lang siya at ipinaliwanag niya na napuno ang kanyang isip ng mga ideya kung paano gamitin ang kakayahang ito. Binati ni Shin si Leia sa pagkatuto ng purification at ang nun ay masayang-masaya dahil matutulungan na niya ang orphanage. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito, iminungkahi ni Shin na magpahinga muna bago sila bumalik sa Barilek at gayunpaman ay lumitaw ang isang malaking madilim na masa ng mahika na tinatakpan ang kalangitan patungo sa isang higanteng bilog na nag-iipon ng lahat ng enerhiya. Ayon kay Willem, ito ang mahiwagang bagay na nagbibigay buhay sa mga undead at habang hinahangaan ni Leia ang kagandahan nito, ipinaliwanag ng Lancer na kailangang maubos ang bagay na ito upang maiwasang manatili ang anyo ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagtalo sa kanila. Ngunit isang bahagi ng bagay na iyon ang bumaba at bumuo ng isang napakalaking halimaw sa lupa, na ikinagulat ni Leia sa laki nito at iniisip ni Shin ang nilalang at nakita niyang ito ay isang Skull Lord na level 804 na may napakalaking HP na hindi masukat. Naniwala si Leia na ang ganito na klaseng halimaw ay kayang wasakin ang buong bansa, kaya't tinanong niya si Shin kung sapat ba ang magic barrier upang mapigilan ang ganitong kalaban at sigurado ang adventurer sa harap ng kapangyarihan ng kalaban, ngunit biglang lumipad ang Skull Lord patungo sa kalangitan at binali ang barrier sa isang suntok lamang, na nagbigay ng agarang sagot sa duda ni Leia na halos hindi makakatayo sa harap ng ganoong lakas. Nagtinginan sina Shin at Willem at pinapawisan na napansin ang Skull Lord na tumingin sa kanilang direksyon, kaya't nagdesisyon ang grupo na tumakas ngunit napalibutan sila ng isang horde ng mga kalansay na nagpipigil sa kanilang pagtakas at iniisip ng Lancer na gumawa ng puwang upang makatakas, ngunit determinado si Shin na manatili at hayaang makaalis ang iba. Tinanong ni Willem kung gusto ba ni Shin na mamatay, ngunit ang sagot ng mandirigma ay ang pag-deactivate ng kanyang mana limit na naglabas ng nakakakilabot na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ayon kay Shin sa sandaling nabasag ang barrier, hindi na niya maaaring baliwalain ang mga halimaw at hayaang makaalis sila na naglalagay sa panganib sa lahat ng tao sa labas. Nararamdaman ang lakas ng binata,
Humiling si Willem na isama siya subalit binaliwala siya ni Shin na may ngiti at hiniling na alagaan ni Willem sina Leia at Yua. Binigyan si Willem ng enhancement na nagpapabilis sa kanyang pagtakbo upang matakasan ang mga kalaban. Sa kabila ng lahat ay tumangging iwan ni Yua ang kanyang amo kaya't nagdesisyon si Shin na iwan ang Fox kung nasaan siya at matapos gawin iyon, isinagawa ni Shin ang lightning bunker na nagwasak sa mga kalansay sa paligid at nagbigay daan para sa grupo na makaalis. Sa lahat ng naayos ay naghanda si Shin para sa pakikipaglaban-laban sa lahat, ngunit si Yua ang nagumpisa at sinira ang bahagi ng harap ng kalaban gamit ang kanyang Firefox ability at sa kabila ng makapangyarihang spell, naglabas ng sigaw ang Skull Lord na nagsummon ng daan-daang kalansay patungo sa battlefield kaya't naintindihan ni Shin ang kanyang dapat gawin. Kaya't ininvoke niya ang Swallow Flight Lightning Cut na nagdulot ng isang malaking pagsabog ng liwanag na nakita at narinig ni Shan mula sa malayo. Sa pagtuklas ng daan patungo sa kanyang master, napansin ni Shin na puno ng mga kalansay ang lokasyon kaya't ang mapa niya ay pulang-pula. Pinagsisisihan niya na wala si Shan upang makatulong sa sandaling iyon at gayunpaman ay lumitaw ang asol na marker para sa mga kakampi sa malayo, papalapit sa kanyang direksyon kaya't nagpa siya si Shin na lumihis sa gitna ng laban upang malaman kung sino ito. Bumaba siya sa isang malabulaklak na larangan at nakatagpo niya ang kanyang apprentice na si Yua. Tinanong ni Shin kung kamusta na siya subalit hindi nagbigay ng pahinga ang mga kalansay at lumapit sa kanila, upang hindi masira ang pagkakataon ay lumikha si Yua ng mahiwagang harang upang pigilan ang mga halimaw. Bumalik si Shin upang makipag-usap sa kanyang kaibigan, ngunit sinurpresa siya ni Yua ng isang mahigpit na yakap at bago ang anumang bagay, tinanong siya nito kung may nais siyang sabihin at naalala ni Shin na kailangan niyang humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya o magpasalamat sa pag-aalaga sa tindahan. Sa bawat pagkakamali na sinabi ni Shin, pinaghihigpitan siya lalo nito ng yakap kaya't nag-isip si Shin ng mas mabuti sa susunod niyang sasabihin hanggang sa maalala niya ang Moon Shrine noong inalagaan ito ng elf, sinabi na lamang niya na bumalik na ako na nagpapaluhan dito. Iniisip ni Shin na matapos ang death game ay mawawala na ang kanyang save data at kasama ang Moon Shrine, si Yua at ang iba pang tagasunod at noon nawala ng lakas si Yua sa pagdating ng Skull Lord at nanghina ang kanyang harang. Sinabi ni Shin kay Shan na mas mabuting harapin nila ito bago magpatuloy, marahil sa pamamagitan ng isang malaking magkasanib na atake. Itinaas ng dalawa ang kanilang kamay at binigkas ang enchantment ng sanctuary, na lumikha ng isang malaking magic circle na nagtaboy ng kadiliman sa paligid at nagpagaling sa mga kakampi tulad ng maliit na elemental. Hindi natalo ng sanctuary ang Skull Lord subalit nanghihina ito, kaya't hinugot ni Shin ang kanyang espada at pinutol ang halimaw sa kalahati hanggang sa mabasag ang magic stone sa puso nito. Lumapit si Smee ngunit sinabi ni Shin na huminto siya habang naririnig ang Lord na humihiling ng lahat ng kapangyarihan para sa sarili habang namamatay ang halimaw. Namangha si Shin na nakikita ang halimaw na nagsasalita at iniisip na maaaring magbigay ito ng mga pahiwatig para sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nadiskubre at tila ang haunted na lugar ay babalik sa dati nitong anyo, sinamantala ni Shin ang pagkakataon na magkaroon ng mapayapang pag-uusap sa elf malayo sa mabulaklak na larangan. Tinanong ni Shin ang kanyang kaibigan kung naaalala niya nang magpaalam siya sa iba at pumunta upang talunin si Origin at sa kanyang isip ay dapat natapos na ang lahat matapos ang kanyang tagumpay. Ngunit may isang malaking pintuan sa silid ng dungeon boss na bumukas pagkatapos matalo si Origin. Dahil dito ay nawalan ng malay si Shin at nagising sa isang lugar 500 taon ang lumipas at nalungkot siya sa kawalan ng kanyang kaibigan sa lahat ng panahong iyon, ibinahagi niya na ang dungeon ay naglaho ng walang bakas kaya't alam niyang natalo ni Shin si Origin. Nang mag-claim ang ibang manlalaro na naglaho ang kanilang mga master, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya naglaho kasama nila kaya't sinimulan niyang hanapin si Shin sa lahat ng lugar at gayunpaman, ang mga pagbabago ay nagdala ng kaguluhan sa kontinente at pinilit ang grupo na magtrabaho ng hiwalay. Humingi ng paumanhin si Shin at hiniling na itigil na nito ang pagtawag sa kanya ng master, dahil kilalang-kilala na siya at maaaring malito ang lahat na makita siyang tinatawag ang isang hindi kilalang binata na ganito, dahil dito ay sobrang nahiya siya kaso nag-ipon ng lakas ng loob upang tawagin ang kanyang kaibigan sa kanyang pangalan. Halos atakihin sa puso si Shin at ang binata sa narinig at bagaman nagpapanggap si Shin na wala lang ito at sa determinasyon, pinaplano ng adventurer na bisitahin ang banal na lugar na kanyang sinaliksik sa library ng kaharian. Ibinunyag ni Shan na napuntahan na niya ito dati,
Pero para lamang sa isang mababaw na investigasyon at sinamantala ang pagkakataon, tinanong niya si Shin kung aalis ba ito magpakailanman kapag nakahanap siya ng paraan palabas doon. Walang pag-atubili na sumagot ng oo ang binata, na ikinalungkot ng elf habang tinatanggap ang masakit na sagot at nag-isip si Shin kung gaano karami ang naaalala ni Shan noong ang mundong ito ay isang laro pa. Naalala ni Shan ang lahat mula sa araw na bumababa sila sa lupa na ito na magkasama. Nang tawagin nila itong The Death Game, naging mas aware siya sa sarili dahil hanggang sa oras na iyon ay parang tinitingnan niya ang sitwasyon mula sa itaas at hindi mula sa loob nito, dahil dito ay natuklasan ni Shin na alam ng buong grupo na mawawala sila pagkatapos lisanin ang laro. Humingi siya ng paumanhin sa pagwawalang bahala sa kanilang naramdaman noon, ngunit inisip ni Shan na tama ang desisyon sa panahong iyon dahil hindi pa sila bihasa noon at hindi rin magagawa ng marami kahit na alam ni Shin na may kamalayan sila. Hindi nito mapipigilan si Shin sa pakikipaglaban at higit sa lahat ay naalala ni Shin at Shan ang kanilang pangako sa isa't isa. Sa madaling panahon ay tinapos nila ang malungkot na pag-uusap at pinlano ang isang pagdiriwang kapag bumalik sila sa Moon Sanctuary. Sinamantala ng elf ang pagkakataon upang tanungin kung sino ang maliit na fox at nang sabihin ng binata na siya ay isang elemental at may kasunduan sila, nagkomento si Shan na alam niyang hindi siya pangkaraniwang espirito dahil sa kanyang mga buntot. Hindi alam kung ano ang tungkol dito. Itinaas ng adventurer ang fox at ngayon ay mayroon itong 3 buntot at parang hindi pa sapat iyon. Nagising ito at nagsabi kay Shin ng magandang umaga at nataranta ang binata at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Yua na naging malinaw ang kanyang isipan nang mawala ang itim na bagay at inisip ni Shin na marahil ang Lord na iyon ang master ng mga kalansay sa sanctuary. Pero gayunpaman ay hiniling niya sa fox na huwag magsalita sa publiko upang maiwasan ang kalituhan at kung maaari, itago niya rin ang iba pang buntot. Humanga ng lubos ang iba sa kapangyarihang mag-merge ng mga buntot, tinanong ni Yua kung siya ay mabuting bata at malambing na sumagot si Shin at di mapigilan ni Shan ang pagkakyut ng nilalang, hiniling na hawakan ito habang nagkokomento na walang sino man ang nakapag-tame ng elemental dati. Bagamat hindi kasing taas ng level ni Yua ang iba na hinarap nila noong araw na iyon, bumalik ang fox kay Shin at nagpasya siyang maghanap ng mga nawawalang kasama sa lalong madaling panahon bago malaman ng guild ang lahat ng ito. Nagkomento si Shan na sana naantala na lang nila ang pag-uusap na ito para mas mapabilis ang mga bagay-bagay. Subalit sumagot si Shin na hindi niya kayang matanggihan ang puppy dog eyes ng elf. Samantala ay masigla pa rin si Willem kasama si Leia sa kanyang likuran na nagtanong kung magiging maayos lang ba si Shin. Ipinagdiinan ng adventurer kung gaano kalakas ang binata hanggang maramdaman niyang may paparating ng mabilis. Sinabi ni Willem sa Nun na magtago sa likuran niya habang papalapit ang mga kaaway, ngunit si Shin at ang kanyang kasama lang pala ang dumating na ikinainis ng Lancer dahil sa pagkakatakot at pagkatapos, iniimbestigahan ni Ryan at ng kanyang grupo ang rift na sanhi ng labanan ni Shin at ng Skullface Lord. Ayon sa opisyal, isang grupo ng mga kalansay ang lumitaw pagkatapos ng mahiwagang boses at pagkatapos ay isang liwanag ang pumuno sa kalangitan at nagpulbos sa mga kaaway. Kailangan nilang malaman kung sino ang responsable para dito. Natagpuan ng grupo ni Ryan ang espada ni Shin na nakalagay sa dulo ng rift, na nagmumungkahi na ito ang responsable sa paglikha ng rift at higit pa rito ay nagulat ang isang tauhan na kilala niya ang panday na nagmamarka ng kanyang mga gawa ng simbolo ng falcon na naruroon sa espadang ito. Ang profesional na ito ay isang superior human na kilala bilang blacksmith, ang pinakamagaling sa kanyang uri at nagulat si Ryan dahil hindi niya inakala na mayroon pang mga superior humans, at kinumpirma ng sundalo na dahil dito ay mahirap malaman kung ang blacksmith ba ang gumawa ng sandata na ito. Gayunpaman, kinakaharap nila ang isang tao na kayang itapon ang ganitong klaseng sandata na parang wala lang at sa kabila nito, nagtanong si Ryan kung may iba pang may-ari ng Moon Sanctuary pagkatapos ma-confirm ng opisyal ang pagdududa. Agad na sumagot si Ryan na gusto niyang makikipaglaban sa nilalang na ito at iniisip niyang magiging mahusay itong asawa. Pinayuhan ni Gadras si Ryan na huwag bigla ang umatake sa isang superior human, ngunit hindi iniisip ni Ryan na nagpapabaya siya sa ganong antas. Samantala gustong malaman ni Willem kung ano talaga ang intensyon ni Shin, lalo na't dinala pa niya si Shan Razor na hindi yumuyuko o sumasama sa kahit sino at sinimulan ni Shin ang pagsasabi na tinalo ni Shan ang Lord na iyon. Itinutok ni Willem ang kanyang sibat sa leeg ng binata dahil hindi siya naniniwalang si Shan ang gumawa nito.
Lalo na't si Shin ang nagbitaw ng lahat ng mana at nagcast ng makinang na spell at sa kabila nito, umabot pa rin siya kina Leia na parang nasa malapit lang sila. Inamin ni Shin na siya ay isang superior human at siya rin ang master ni Shan at higit pa rito, sinabi niyang nagpipigil siya ng kanyang mana laban sa Lord kaya hindi niya ipinakita ang lahat ng kanyang kakayahan, hindi makapaniwala si Willem at gusto malaman ni Shin kung may mga tala patungkol sa superior humans sa lugar na ito. Binanggit ng spearman na kakaunti lamang ang mga ulat na nagsasabing napakalakas at bihasa ng mga ito na kinikilala pa ng ilang tao bilang mga Diyos. Sa bagay na ito ay naniniwala si Shin na marahil ay hindi siya matatalo ng sinuman, lalo na bilang isang blacksmith. Nagbiro si Shin na ipakita ang mapanuksong ekspresyon na magpapakita kung hindi siya nasisiyahan sa Venom Spear ni Willem balang araw. Sa sandaling iyon ay nagising si Leia na medyo natatakot. Iniisip na maaaring may nasaktan sa gitna ng napakaraming makapangyarihang halimaw. Ngunit ipinaliwanag sa kanya na may pangungot siya ni Willem na inayos na ni Shin ang lahat, nagpakilala si Shan at agad na napahanga ang nun na parang tunay na tagahanga sa harap ng idolo, pagkatapos ay naramdaman niyang maayos na siya matapos sumakay ng milya-milya sa likod ni Willem na kasing bilis ng isang Formula 1 na sasakyan. Sa wakas ay sinabi ni Shin na maghihiwalay na sila ng spearman at ng nun dahil natapos na ang misyon ng pagtuturo ng kakayahan, ibinigay ng bida ang isa sa mga item na nagpapahintulot ng pagpapadala ng mga mensahe sa mga kamay ni Willem upang maaari siyang magbigay babala kung may mangyari sa simbahan. Binibigyang diin ni Willem na gagamitin niya ang lahat ng paraan kung kinakailangan ng sitwasyon, ngunit ayaw niyang isali ang mga tagalabas sa problemang ito at gayunpaman, iginiit ni Shin na tawagin siya kung nasa panganib ang orphanage dahil higit sa lahat ay gusto niyang maaasahan siya ni Willem sa bagay na ito. Kaya't tinanggap ni Willem ang item at nagpaalam sa adventurer at nagkomento si Shan na nananatiling pareho ang kanyang master kahit na maraming panahon na ang lumipas. Mula pa noon ay hindi kailanman ipinagmamalaki ni Shin ang kanyang supernatural na lakas habang palaging pinoprotektahan ang mga mas mahina. Nang makarating sila sa Moon Sanctuary, naamoy ni Shin ang isang masarap na pagkain at sakto nang makaramdam siya ng pagkagutom, nagluto si Shan ng hapunan at dumating si Tia at sinalubong ang kanyang master. Nagulat siya dahil siya ang sumulat ng liham kay Shan subalit isang lalaki ang lumapit sa kanya na nagsasabing kilala niya ang master. Tinawag niya ang elf at nangakong sasabihin ang lahat habang kumakain ng tanghalian kaso tinanong ni Tyre kung talagang kakain si Shin kasama nila, lalo na't hindi pa alam ng kanyang mga tagapaglingkod ang tungkol sa buhay ng binata. Sinabi ng master na siya ang may-ari ng Moon Sanctuary Store at mukhang naintindihan ni Tia noong una, ngunit ang mga salitang iyon ay parang bumagsak na mga tipak ng bato sa kanyang isipan at tinanong niya kung ano iyon dahil ang may-ari ng sanctuary ay isang legendary superior human. Tuluyang tinanggap ni Tyra ang katotohanan iyon at humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam ito noon pa at tulad ng dati, nagpakita ng kababaan na loob si Shin at nakita niyang walang mali dito, lalo na dahil mas gusto niyang iwasan ang mga formalidad. Natatakot si Tyra na paaalisin siya ng binata mula sa tindahan, kaya napagtanto ni Shin na nabigo siya sa misyon na ipakita na hindi siya isang baliw na boss at binago niya ang paksa at sinamantala ang pagkakataon na ipakilala ang kanyang elemental partner na si Yua. Nagbabala ang fox na siya ay gutom na kaya't lalo pang nagulat ang elf nang marinig niyang nagsalita ang hayop. Pagkatapos sa wakas ay nagsalo-salo ang lahat at nagkomento si Shin na talagang may epekto ang mga sangkap na ibinigay niya sa sanctuary. Sumang-ayon si Shan dahil ang pagkain ay may kakaibang aura na sa paligid nito. Dahil hindi ito nakita ng binata ay naalala niya na ang mga karne ay mula sa Thermalon at Orc King, pati na rin ang mga prutas at Toposphere at dahil dito ay nagulat si Tyre sa pag-iisip na ginagamit ng mga tao ang ganitong uri ng bagay para sa pagkain. Ipinaliwanag niya na ang aura na ito ay ang mana o life force ng mga sangkap, na karaniwang naruroon sa mga makapangyarihang halimaw at bihirang halaman at nagtakip si Tyre ng kanyang mga tainga, upang hindi marinig ang mga bagay na ito kaya't hiniling ni Shan na kumain na sila bago ito lumamig. Agad napansin ni Shin na pati si Tia ay nagpasalamat para sa pagkain, at sinabi ni Al na nagsimula siyang gawin ito dahil ang master niya rin ay gumagawa nito at kumain na ang lahat pagkatapos ng lahat ng distractions. Matapos ang hapunan, nalaman ni Shin na ang iba pang mga supporting characters ay namumuhay ng kanilang sariling buhay dahil hindi sila sigurado kung buhay pa si Shin. Inisip ni Shin na ito ay mabuti dahil ayaw niyang makita ang ibang tao na nabubuhay lamang para hanapin siya.
Naintindihan niya ang pakiramdam ngunit binigyang diin ni Shan na kung may pipiliing hanapin ang master sa lahat ng bagay, ito ay magiging personal na desisyon lamang at tinanong ni Yua kung okay lang si Shin at sumagot siyang maayos naman siya. Samantalang si Tyra ay hindi napalagay at nagsimulang magreklamo na masyadong nag-aalala si Shin sa mga bagay. Pinatango niya ang dalawang ginang na nakikita niya sa kanyang kanan at dahil hindi pa niya nakita si Tia na ganito, dinala ni Shan ang elf upang magpahinga ng kaunti. Sa oras ng pagtulog, napansin ni Shin na hindi nagbago ang kanyang silid mula nang umalis siya at natutulog na si Yua kaya't naghanda na rin ang binata upang matulog, ngunit agad siyang nagising at may naramdamang mabigat sa ibabaw niya. Una niyang inisip na ito ang fox, subalit nakita niyang nasa sulok ito ng kama at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malambot, mainit at mabangong bagay at pagtingin niya, nakita niyang si Shan ang nakahiga sa tabi niya at natarante siya dahil ang dibdib ng elf ay nakapatong sa kanyang balikat. Pagkatapos ng inisyal na gulat, sinubukan ni Shin na tawagin ang dalaga kaso hinawakan nito ang kanyang braso at may lumabas na luha. Hindi niya alam ang dahilan ng maikling pag-iyak kaso sa kung anong kadahilanan ay humingi siya ng paumanhin sa elf. Kinaumagahan ay nagising si Shin at hinanap si Shan at hinugot niya ang ilang pilak na buhok mula sa ilalim ng kumot, pero natuklasan niyang si Yua pala ito na nag-evolve sa isang mas human na bersyon ng sarili niya at dahil ang dalaga ay walang suot, hiniling ni Shin na magbihis muna siya. Hindi maintindihan ng Elemental ang dahilan nito at walang mali siyang niyakap ang binata at dahil dito, binigyan siya ni Shin ng damit na siya mismo ang gumawa na karaniwang sinusuot ng mga nilalang ng kanyang lahi kapag naging tao. Sa almusal ay nagulat si Shan sa pag-evolve ng Elemental at pinuri ang magandang pulang damit na suot nito. Dahil ngayon ay tao na siya, ipinangako ng elf na maghanda ng dagdag na plato sa mesa pagkatapos ng almusal at tinawag ni Shin si Yua upang magtanong ng ilang katanungan dahil maaari na siyang sumagot ngayon. Una ay tinanong niya kung bakit siya nasa sanctuary nang matagpuan siya at ipinaliwanag niyang mas kaunti ang kanyang nararamdaman doon. Pagkatapos ay tinanong ng binata kung alam ba niya ang mga simbolo na nakasulat sa lupa, ngunit wala siyang ideya at nais din niyang malaman kung may alam ang fox tungkol sa maraming tao na naglaho 500 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Yua na hindi niya nakita ang maraming tao sa sanctuary kung saan siya naroroon, kaya't wala siyang alam tungkol sa mga bagay na iyon dahil natutulog lang siya habang nagpapaaraw. Bigla na lang nag-ingay ang lupa, hangin at bundok kaya't natakot siya at nagising, pinigilan ang lupa upang hindi ito masira at sa madaling salita ay sinubukan ng Elemental na pigilan ang isang natural na sakuna at alam ni Shin na may kakayahan ang lahing ito na gawin iyon. Sa huli ay sinabi ni Yua na nasaktan siya sa proseso at nagpa siya na magpahinga sa sanctuary. Akala niya ay mamamatay na siya hanggang sa dumating si Shin at iligtas siya at binalaan ni Shin na si Millie ang dahilan kung bakit siya nakarating doon, kaya't nangako ang fox na magpapasalamat sa kanyang kaibigan kapag nagkita sila. Dahil dito ay sinamantala ni Shin ang pagkakataon at inanyayahan ang lahat na bisitahin ang orphanage. Iminungkahi ni Shan na magdala sila ng Kals, isang uri ng baked elven sweet na ginagawa at ibinebenta ni Terra sa sanctuary at binanggit ni Shin na ang layunin ng tindahan ay hindi magbenta ng pagkain. Naalala ni Shan na kahit gusto nilang mag-replenish, tanging ang master lang ang makapagbubukas ng arsenal room at nalilimutan ito ng tao at nangako na gagawa ng mga espada upang mapunan ang tindahan. Bukod dito ay kailangan ding makipag-usap ni Shan sa kanya tungkol sa isang napakahalagang isyo dahil kailangan niyang makipagkita kay Gerard sa lalong madaling panahon. Nagulat si Shin na buhay pa ang lalaki habang naalala ang pamamaalam sa Moon Sanctuary, dahil lumipas na ang 500 taon mula nang bumagsak ang kaluwalhatian at ang mga superior beasts tulad ni Gerard ay nabubuhay lamang ng humigit kumulang 150 taon. Binanggit ni Shan na wala ng gaanong oras si Gerard at tiyak na hinihintay niya ang pagdating ng master. Sinabi niya na si Gerard ay sumali sa iba't ibang tribo ng mga hayop at bumuo ng Beast Alliance, na kilala bilang unang Beast King. Sa kasalukuyan, ang hari ay nasa ika-8 henerasyon at may hawak ng kapangyarihang militar at kakayahan ng isang leader na nagbigay daan kay Gerard na maghintay kay Shin ng may kapayapaan, kaya't nagpa siya ang superior human na maglakbay sa kanyang kaibigan bago tapusin ang ilang mga pending na gawain. Kaya aalis sila kinabukasan at nangako si Tia na patuloy na aalagaan ang tindahan, ngunit gusto ng kanyang mistress na sumama siya dahil ngayon na bumalik na si Shin, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa Moon Sanctuary dahil dadalhin ni Shin ang tindahan sa kanilang paglalakbay.
Kaya't mabuti para kay Tia na sumama sa grupo sa paglalakbay at excited si Tia at kinumpirma na iyon ang gusto niya kaya't lahat ay dapat mag-isip tungkol sa paghahanda tulad ng pagbili ng pagkain at kagamitan. Hiniling niya na kumilos ng independyente sandali dahil kailangan niyang magulat tungkol sa Skull Fist ng kaharian. Habang si Shin ay pupunta sa guild pagkatapos gumawa ng ilang espada at habang sila ay magkahiwalay, hahanapin niya ang isang misyon sa direksyon ng ferret upang mag-rank up. Iminungkahi ni Shan na lumikha sila ng grupo para gumamit ng voice chat na ngayon ay kilala bilang telepathy. Matapos gawin ito, pinayuhan niya si Tia na magparehistro bilang adventurer kaso gusto ng elf na makahanap muna ng mas angkop na kasuotan bago ito gawin. Pagdating sa forge ay humanga si Yua at hiniling ni Shin na huwag siyang humawak ng kahit ano dahil may mga cursed weapons na nakakalat. Agad siyang bumalik sa pag-forging matapos ng mahabang panahon at napagtanto niyang alam niya eksakto kung saan kukunin ang martilyo ng may purong intuition. Sa walang oras ay natapos niya ang unang espada kahit na hindi sinasadya ay nabuhusan ito ng mahika dahil sa kanyang excitement, na ginawa ang kagamitan na mas mataas ang antas kaysa sa anumang tindahan sa bansa. Sa mga sumunod na pagtatangka, nasanay na siya at nagtayo ng isang maliit na arsenal upang mapunan ang tindahan. Pagkatapos gawin iyon ay ipinakilala ni Tyra ang sarili kay Shin na ipinapakita ang kanyang bagong kasuotan para sa paglalakbay kinabukasan. Napakasaya ng elf na sa wakas ay makaalis na sa tindahan kaya't nakuha niya ang atensyon ni Shin sa kanyang pagkasabik. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tingin ng binata sa kanyang excitement at nang hindi nag-iisip ng maayos, sumagot si Shin na talaga namang kahanga-hanga ang kanyang pagkasabik. Nang natural na umakto si Tia ay inihayag niyang sila ay bibili ng pagkain at si Shin ang magbabayad ng lahat bilang parusa sa pagsilip dahil sa excitement ng isang babae. Pagdating sa lungsod at humanga si Tia sa dami ng mga tao at tinanong kung normal ba ito sa lugar. Sumagot si Shin na ngayon ay mas kaunti na ang mga tao at nakita niyang masyadong masaya ang elf at nagbiro na mag-ingat siya na hindi mawala sa excitement. Na ikinagalit ng dalaga na parang itinatroto siyang parang bata at agad niyang binigyang diin na unang-una, dapat nilang tapusin ang kanilang mga gawain at pagkatapos ay magkakaroon sila ng oras para maglibot sa lungsod. Hinihila ni Tia ang binata patungo sa guild at natatawa si Shin at naalala na ilang araw lang ang nakalilipas, natatakot pa siyang umalis ng tindahan subalit sa kabila ng paghila sa binata, wala siyang ideya kung nasaan ang guild kaya't tumawa siya at dinala siya sa tamang direksyon. Magkahawak kamay, nakaramdam ng kahihiyan ang dalaga at pagdating sa guild ay nakita ni Shin na ang kanyang card ay nagpakita na siya ay umakyat mula sa rank G patungong E, kahit na hindi pa siya nakakumpleto ng anumang trabaho at ipinapaalala ni Celica na natalo niya ang isang high-level Skullface at iba pang mga nilalang ng lahing iyon, at dahil napatunayan ng guild na nangyari ito ay nagpasya silang itaas ang ranggo ng adventurer. Binanggit ni Celica na gusto niyang itaas ang binata diretso sa rank A kaso ayon sa kanya, hindi ito magugustuhan ng ibang adventurers at pagkatapos ay tinanong ng attendant tungkol sa relasyon ng binata at ng dalaga sa tabi niya, ipinaliwanag niyang nagkataon lang na nagdesisyon silang maglakbay ng magkasama at siya ay nagparehistro bilang miyembro ng guild. Diretsahang tinanong ni Celica kung kasintahan ba siya ni Shin dahil narinig niyang magkahawak kamay sila sa lungsod. Nagkomento siya na hindi makakatanggi ang sinuman sa napaka-cute na mukha kaya't sinubukan ni Shin na palitan ang paksa at humingi ng impormasyon tungkol sa mga sagradong lugar na sinasabing nawasak noong bumagsak ang kaluwalhatian nito. Pinagsisihan ni Celica na hindi siya makapagbigay ng impormasyon tungkol doon sa isang tao na mababa pa sa rank B. Tinanggap ni Shin ito ng mahinahon at tinanong kung mayroong anumang trabaho na maaari niyang gawin papunta sa Farnet. Kaya't inirekomenda ng empleyado ang pag-escort sa isang karwahe papunta sa Baron checkpoint na hiniling ng isang tao na nagngangalang Nak. Tinanggap ni Shin at Tia ang proposal at ipinapabatid sa kanila ni Celica na aalis ang convoy ngayong hapon, kapag tumunog ang kampana ng 3 beses at may 2 pang adventurers na magiging bahagi ng serbisyong ito at sa makatuwid, mayroon pa silang oras bago magsimula ang misyon kaya't iminungkahi ni Shin na maglalakad muna sila sa lungsod patungo sa simbahan. Samantala ay sinamantala nila ang pagkakataon upang bisitahin ang mga tindahan at mga bakery at mukhang masaya si Shin na ibahagi ang sandaling ito ng kasiyahan kay Tia. Pagdating nila sa simbahan ay nakita nila si Leia sa pintuan at ipinakilala ni Tia ang sarili bilang empleyado ng Moon Sanctuary. Labis na natuwa ang nun sa detalye na ito at lalo pang humanga nang malaman niyang apprentice si Tia ni Shan,
na gustong malaman ang lahat tungkol sa buhay ng master na parang tunay na tagahanga at sa orphanage. Hindi napigilan ni Millie ang kanyang kasiyahan nang makita muli si Yua pagkatapos ng mahabang panahon. Lahat sila ay nagpasalamat kay Shin sa pagtiyak na hindi magsasara ang orphanage, na ginawang susunod na priestess ng simbahan si Leia at tinanong ni Shin kung saan pumunta si Willem at ipinaalam nila na hinabol ng spearman ang ibang pari dahil hindi ito susoko sa pag-angkin ng kontrol sa simbahan. Sumang-ayon si Shin sa investigasyon na ito dahil wala pang nakakaalam ng mga intensyon ng paring iyon. Nagbibigay siya ng mga item na may iba't ibang klaseng mahika sa mga babae tulad ng isang talisman. Dumating ang iba pang mga bata mula sa orphanage sa silid ng marinig na bumalik na si Shin kaya't pinalibutan nila ang adventurer at hiniling na makipaglaro sa kanila. Hindi naman gaanong komportable si Tia dahil pinupulutan siya ng mga bata na parang laruan. Humingi ng paumanhin si Leia kay Tia sa gulong dulot ng mga bata kaso para sa elf ay wala itong problema. At natutunan niyang makitungo sa mga bata kahit hindi pa siya nakapaglaro kasama ang mga ito dati. Nagkomento si Leia na ang mga batang ito ay kahanga-hanga at gagawin niya ang lahat upang protektahan ang orphanage. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang makaranas siya ng kanyang karaniwang galit at pagkatapos ng ilang sandali, handa na ang guild card ni Tia kaya't masaya siyang makita ang kanyang rank key na nakasulat doon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Shin na oras na upang dalhin ang Moon Sanctuary kasama nila at si Tia ay hindi pa rin kumbinsido na posible ito at gayunpaman, pagmamay-ari ng tao ang lugar kaya't karaniwan na ito para sa kanya at ipinakita niya ang isang kristal na hinangaan ni Tia dahil sa kalidad ng pagkatabas at ang diamanteng ito ay may enchantment ng teleportation, isang consumable item na agad na nagdadala sa iyo sa isang rehistradong lugar na gagamitin nila upang makarating sa sanctuary. Binanggit ni Tia kung gaano kahusay si Shin sa pagkuha ng lahat ng posibleng solusyon mula sa kanyang bulsa, kahit na nagpapatawag ng nawawalang mahika tulad ng teleportation, ngunit inisip niyang sanay na siya dito dahil superior human si Shin. Pagkatapos ay inactivate ni Shin ang teleportation na nagdulot sa kanilang dalawa na mahulog sa isang spatial vortex at dalhin sa Moon Sanctuary. Pagdating doon ay hindi nagsayang ng oras ang binata at ginamit ang store ability sa tindahan na agad na naglaho, na ikinalungkot ni Tia. Ipinakita ni Shin ang sanctuary na naging amulet sa transport mode at pagkatapos ay tumungo sila sa kanilang workplace at lumapit sa convoy. Tinanong ni Shin ang driver kung iyon ba ang karwahe ni Nak dahil sila ang mga adventurers na sasama sa pag-escort. Agad na ipinakilala ng driver ang sarili bilang Gayan at ang babaeng lumitaw mula sa tuktok ng karwahe ay tinawag ang sarili na Tubaki. Dumating naman ang mga ngalakal na si Nak at nagpasalamat sa kanyang mga tagapagtanggol sa pagsama sa kanya patungo sa kanilang pupuntahan. Nang makasakay na ang lahat sa karwahe ay nagsimula na ang paglalakbay. Samantala sa Barrage Castle, ipinaalam sa hari na nawala ang Moon Sanctuary at pinagsisihan ng Sovereign na nawala ang istrukturang iyon na nakaligtas sa Decline of Glory, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga nilalang ay hindi makapasok dahil sa mystical aura ng tindahan at ang nawawalang teknolohiya nito. Tinanong ng prinsesa kung may nakakaalam ng kinaroroonan ni Shan Razor at isang informant ang nagulat na papunta siya sa kastilyo sa sandaling iyon at darating mamaya ngayong araw. Sa kabilang banda, binanggit ng prinsesa na hindi pa bumabalik si Ryan kaya wala silang sapat na impormasyon upang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ang pinakamakatwirang bagay ay hintayin ang pagdating ni Shan na sinang-ayunan naman ng kanyang ama at sa pag-escort, tinanong ni Gayan ang ibang adventurers kung nakapatay na sila ng tao. Nabigla si Tia sa usapan kaya't nilinaw ni Shin sa kanya na ang mga trabaho sa pag-escort ay delikado at mas malamang na salakayin sila ng mga bandido kaysa mga halimaw. Idinagdag ni Tubaki na madalas siyang minamaliit dahil sa kanyang laki ngunit palaging nagagawa niya ang trabaho. Dahil dito ay gusto ni Shin malaman kung paano lumalaban ang bawat isa sa kanila upang makapagplano ng estratehiya sakaling may mangyari. Ibinunyag ni Gayan na siya ay isang rank A samurai na walang kakayahan sa mahika ngunit napakahusay gamit ang katana. Ang babae naman ay isang rank B fighter na kayang mag-cast ng support spells upang mapataas ang bilis. Sinabi ni Tia na siya ay isang alchemist ngunit bihasa rin sa espada at pana at bagaman bagong miyembro pa lang ng guild at rank G pa lamang, kaya niyang gumamit ng simpleng healing spells. Sa huli ay ipinahayag ni Shin na siya rin ay isang samurai kaso rank E at kaya niyang mag-cast ng fire at lightning spells. Sa kanyang isipan at iniisip niya si Yua na ipinakilala bilang isang respetadong halimaw, na may pack of domination.
Nakita ni Gaia na kakaiba para sa isang samurai na gumamit ng mahika, habang nagtataka si Tsubaki kung ipinanganak ba si Shin sa Hinamoto dahil karamihan sa mga samurai ay mula doon at sa katunayan, karamihan sa mga tao ay mga mandirigma, knights o may espesyal na propesyon kaya't ang mga nagiging samurai ay kadalasang mas marami. Gayunpaman ang mga kinakailangan upang magtagumpay sa klaseng ito ay pagiging isang knight at berserker, kaya't kakaiba para sa isang tao na banggitin lamang ang kakayahang mag-cast ng spells kapag tinanong tungkol sa kanilang mga talento. Gayunpaman, sinubukan ni Shin na kumbansihin si Tsubaki na siya at si Yua ay malakas habang idinagdag ni Gaia na ang Hinamoto ay isang natatanging isla na tahanan ng ilang mga headquarters ng samurai at ninja. Simula noon ang bansa ay nabuo sa paligid ng mga headquarters na ito, kaya't ito ay isang lugar na hango sa estilo ng ninja at samurai at kabilang sa mga pinakakilalang guild doon ay ang Kacho Fagetsu, Meijin Kuroko at Kuro Ginger. Unang marinig ito, humanga si Shin na mayroong isang buong bansa na nakabase sa mga guild ng laro at biglang huminto ang karwahe at sa labas ay pinalibutan sila ng mga bandido kasama ang mga ngalakal na sinak. Hinihingi ng mga kriminal na ibigay ng mga ngalakal ang lahat ng pera at kargamento kung hindi ay mamamatay silang lahat, sinabi ni Shin kay Nak na pumasok sa loob ng karwahe at kay Yua na alagaan siya habang hinaharap ng mga adventurer ang mga kaaway na nagtatago sa likod ng karwahe. Naalala ni Tia ang tanong ni Gaia kung nakapatay na siya ng tao, kaya't pinatatag niya ang kanyang loob at napagtanto na ngayon na ang oras kung hindi ay maaaring mapanganib ang mga tao. Ang lider ng mga bandido ay nagpatuloy pa at humiling na iwan ang pulang buhok na babae para sa kanya habang ang isa pa ay nagsabing ipapaiyak niya ang dalaga dahil iyon lang ang nagpapasigla sa kanya. Matatalim ang mga salita ng mga lalaki, kaya't nagpakita si Shin ng malalim na galit para sa kanila at nag-aalala si Tia nang makita ang kaibigan na naglalabas ng aura ng dugo. Tumingin siya sa paligid at napansin ang higit pang mga bandido na nagtatago sa kagubatan kaya't alam niyang hindi siya maaaring mag-atubili ngayon. Nagbigay ng una at tanging babala si Yua na papatawarin ang mga kriminal kung umatras sila, ngunit nalaman ng mga bandido na ang samurai ay may kasamang mga adventurer na rank E o mas mababa pa, kaya't habang si Gaia ay rank A ay hindi niya kayang lumaban at protektahan ang iba ng mag-isa. Nalilito ang mga adventurer kung paano nalaman ng mga kontrabida ang impormasyon tungkol sa kanila, ngunit nangakong huhugutin ang katotohanan mula sa kanila at sa kabilang banda. Sabik ang mga bandido na patayin ang mga kaaway at iwan ang pulang buhok na babae. Hanggang sa isang palaso ang tumama sa isa sa kanila at isa pang bandido na nagtatago sa puno, isa pang palaso ang tumama sa isa pang lalaki kaya't iniutos ng leader ng pangkat na sugurin ang mga adventurer. Nakipaglaban si Tsubaki sa isang kalaban na may espada at inisip na tiyak na minamaliit siya ng lalaki, kaya't ginamit niya ito sa kanyang kalamangan at ginamit ang vertiginous vigor, isang mas makapangyarihang teknik kaysa sa isang rank E at pinatalsik ang kalaban sa isang suntok sa tiyan. Sunod ay pinutol ni Gaia ang espada ng isa pang kalaban sa isang hampas at misteryosong namatay ang lalaki agad. Alam ni Gaia na ang espada ng lider ng bandido ay may mahika kaso binalaan niya na mayroon din siyang espada at sa ibang bahagi, hinarap ni Shin ang dalawang kalaban ngunit madali niya itong pinabagsak. Walang natira sa kanyang tabi. Tinanong ng leader ng pangkat kung sino ang mga adventurer na ito dahil tiyak siyang si Daimir lang ang magiging problema at nang hindi sinasagot ang tanong ng lalaki, lumapit si Shin at binalaan na kailangan muna niyang sirain ang mahiwagang espada ng kalaban. Sa pagwasak sa sandata ng lalaki, natapos na ang laban at ang kalaban ay sumuko at nakiusap para sa kanyang buhay at sa loob, tinanong ni Nak kung tapos na ba ang laban habang patuloy na nagbanta ang kriminal sa grupo kahit na nahuli na. Itinutok ni Shin ang kanyang espada sa kalaban at tinanong kung saan nila nakuha ang impormasyon tungkol sa pag-escort, biglang hinihila ni Tia ang lalaki at niyakap ng malambing upang mawala ang kanyang malamalig-ng aura at bumalik sa normal at nang magtagumpay, agad na umalis si Tia upang hindi maabala ang interogasyon. Tinanong ni Shin si Tsubaki kung ano ang nangyari ngunit wala silang ideya at sa parehong oras, nahihiya si Tia sa ginawa ngunit naalala niyang ginawa rin ito ng kanyang master noon. Gayunpaman ay wala siyang ideya kung paano haharapin ang lalaki mula ngayon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.